Araw ng Sabado, naiinip ang lahat sa bahay. Magbihis kayo ang sabi ni tatay. Kaya lahat kami ay bilis ng kidlat na gumayak. Brum. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko Kay Kuya Ramon, pero umiling lang siya sa akin. Maligayang pagdating sa bayan. ng Laguna. Hindi nagtagal, nakarating kami sa lugar na may kakaibang mga bahay at gusali. Agad pinuntahan ng tindahan ni Ate Melay. Inabot niya ang basket. Pagbalik sa kanya, punong-puno ito ng mainit na pandesal. May dagdag pa ito na 7 maliliit na pandesal para kay Arnold. Kailangan magmadali ni Arnold bago lumambig ang kaniyang paninda. Nagsimula na siyang pumayak sa kaniyang bisikleta. Sa hindi kalayuan, naghihintay na si Mang Jose na handa nang pumunta sa kaniyang balayan. Gayon din si Mang Iking. Dala-dala na ang kaniyang martilyo, lagare at kahon ng mga pako. Ayaw kong magbakasyon sa bahay ni Lola. Nakakatakot kasi doon luma ang bahay na gawa sa kahoy. Parang may mga multo, ngunit nakakatakot ay ang punong balete sa bakuran. Malaki ang balete at maraming malagalamay. Sa baging parang sa pugita ang mga galamay ng balete. Sa gabi, kapag malakas ang hangin, tila gumagalaw ang mga galamay nito. Katapat pa naman ng bintana ko ang balete. Isang araw, pagising ko, niyaya agad ako ni Lola sa hardin. May sorpresa raw siya sa akin. Nagkabit sila ng duyan sa mga baging ng balete.
sa sabik, sabik akong umupo sa duyan. Masarap palang magduyan sa mga galamay ng balet. Masayang nagkukwentuhan ang mag-iina habang hinihintay si Mang Lando na umuwi mula sa kaniyang pinagtatrabahuhan. Maya-maya ay humahangos na dumating si Mang Ador. Ibinalita niyang dinala sa ulitin mo to. masayang nagkukwentuhan ang mag-iina habang hinihintay si Mang Lando na umuwi mula sa kaniyang pinagtatrabahuhan. Maya-maya ay Humahangos na dumating si Mang Ador. Ibinalita niyang dinala sa hospital na si Mang Lando. Agad-agad nagtungo ang mga mag-ina mag-iina sa hospital kung nasaan si Mang Lando. Nagpapahinga na siya nang dumating ang kaniyang pamilya. Salamat sa Diyos at ligtas na ako. Nag-aalala ako dahil iniisip ko kayo. Mag-stop ko muna sa tuldok, tapos basahin mo ulit. Paano na tayo ngayon at di pa ako Makapagtrabaho. Malungkot na sabi ni Mang Lando. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Wika ni Aling Elena. Halos magkakasunod nagsalita. Saan tayo? Mang Lando, huwag magsalita ng ganyan. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Nakangiting wika ni Aling Elena. Halos magkakasunod nagsalita ang kanilang mga anak. Opo nga itay. Hayaan po ninyo at lalo pa naming pagbubutihan ang pag-aaral. Hinto ka dito kapag may tuldok. Tapos magtitipid rin po kami sa aming kagamitan. Salamat mga anak. Hayaan ninyo kapag malakas na ako ay maghahanap agad ako ng bagong trabaho. Sambit ni Mang Lando. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Halina kayo. Sama-sama tayong magdasal. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yaya ni Aling Elena. Naniniwala ang pamilya Reyes na maglalampasan nila lamang ang pagsubok sa kanilang pamilya kapag sila ay samang nananalig sa Diyos. Pabaybay tayo, pagbabaybay.
Number 1, paaralan. Number 2, aklatan. Number 3, pisara. 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 Number 4, guro. Number 5, palikuran. Palikuran. Number 6, mag-aral. Mag-aaral. Aaral. 7, palaruan. 8, upuan. Number 9, malaki. 10, sariwa. Sariwa. 11, masipag. Masipag. 12, masarap. Masarap. 13, mabango. 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 14, bulaklak. 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 15, paligid. 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 Gid. Paligid. 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 Gi. Paligid. Paligid. Gi. 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 Gid. Gid. Paligid. Sa mga paligid. Ano yung paligid? Ba't mo ba binura? Tama yun. Tama yung G. Tapos, yeah. 16, hardin. 17, prutas. 18, simbahan. Simbahan. 19, bayani. 20, plaza. 'Dito na nagtatapos yung pagtuturo ko kay
Jenna Isang Giselda.